27. Primo's POV. Salamat, Pam. Sabi niya sa kapatid ko pagkatapos itali ni Pam ang buhok niya. Anything for my one and only alaga. Napatingin si Pam sa kanya ng may pagmamahal. I hope magka-jowa ka na para may mag-alaga sa'yo, she said. Pinok naman ng kapatid ko ang noo niya na nagpapatawa sa kanya. Sa'yo pa lang, ubos ng oras ko. She's smiling brightly na kahit tinitignan ko pa lang siya ay gumagaan ang pakaramdam ko. Celeste Madeline, the only one who currently makes my heart beats fast kahit ilang taon na ang nagdaan. Bumaling siya sa akin ng nakangiti. Nakaupo siya sa edge ng hospital bed niya. Primo, she called me. Mabilis na nawala ang ngiti sa mukha niya nang hindi ako tumayo. That's what changed. She became moody, very vocal, at mabilis maubusan ng pasensya. Well, gano'n naman talaga siya dati pa pero ngayon kasi may dala ng takot ang tingin niya because hindi na lang siya basta sa Celeste. Some part of her are now screaming Rome. Rome. Naalala ko kung paano siya nagsinungaling at kung paano niya ako pinaniwalaan sa lahat. Sabi nga ng kapatid ko, she is a bomb. Hindi na siya basta-bastang pwedeng makante ng kahit sino ngayon. She is stronger and fiercer now. Hey! Tawag niya ulit sa akin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Galit ka pa rin? Tanong niya. Tumayo lang ako sa harapan niya at niyakap siya ng mahigpit. Her head is resting in my chest, hoping that she will hear what's in my heart. I wanted her to know how much I still love her, na siya pa rin ang laman nito. I miss you, Maddie. Sobra. Pinigilan ko ang sarili kong maging masyadong emosyonal. Pero ang malaga, nandito na ako, Primo, she answered. And you will be back in danger. Babalik ka sa tabi niya. At alam mo na ang kapahamakan na dulot ng posisyon niya at magiging posisyon mo. There will be no better person to be in that position, Primo. Umiwalay siya sa akin at tinitigan ako sa mata. Gusto ko siyang halikan. Mabilis kong inayos ang buhok na tumatabing sa mata niya. Oops! Napalingon ako sa nagsalta. It's Ferdy, ang mayordoma ng palasyo. Close ito sa kapatid ko dahil ang word nila ay magka-federasyon sila. Celeste, let's go! He added. Alam kong nabasa niya ang utak ko. Si Ferdy ang tinatawag nating die-hard fan ng Celeste Vincent love story. Yep. Tumayo si Celeste sa harapan ko at tinapik ako. Ihatid ko na kayo, I offered. Susundin kami ng presidential guards, Ferdy said. Akala ko ba gusto niyo munang iloki ang pagbabalik ni Celeste until the official announcement? Sagot ko na nakataas ang kilay. 2 sasakyan lang naman ang susundo. Gusto lang ma-secure ni Vincent ang safety ni Celeste. My sister told me. Why do I feel like he likes that guy now? Ano bang meron sa presidenteng yun? I can take care of myself. Celeste said at mabilis siyang sinamaan ang tingin ni Pam. Joke lang. Your ace team will still act as if you are their captain until the special announcement. Ang gusto lang ng presidente ay sa palasyo ka tumira. No more running and hiding, Ferdy said. I know. Itong si Vincent paulit-ulit. I'm not running away. You all won't buy if a third person shows up the same face, right? Sabi ni Celeste. Ihatid ko na kayo sa baba. Sabi ko at tumango naman sila. Call me if you need anything. Kahit anong oras, pupuntahan kita, I said. Salamat, Prim. Ngumiti siya sa akin. Naghihintay kami sa likod ng ospital ngayon nang huminto ang 2 itim na kotse. Lahat pa kami nagulat nang bumaba mula rito si Vincent. Mabilis na nagtamang paningin naming 2 pero mabilis ko na naputol iyon nang lumapit siya at mabilis na humalik sa pisngi ni Celeste na ikinagulat ko. Magsasalita pa sana ako at si Celeste nang isuot ni Vincent ang jacket niya kay Celeste na naka-sleeveless dress ngayon. Let's go, hon. He said bago ako tinignan ulit at dahan-dahang iginiya si Celeste sa sasakyan. Bye, Primo! She waved at me bago pumasok sa sasakyan. Puno ng yabang akong nilagpasan ni Vincent at sumakay sa sasakyan katulad ng lahat.
Masyado akong na-focus sa kotse na lulan si Celeste at ang presidenteng iyon kaya hindi ko na napansin na magpapaalam si Pam sa akin. Hanggang umandar at nawala iyon sa paningin ko. Hanggang kailan ako may iwan? Hanggang kailan kita hihintayin? Kailan ka naman titingin sa akin? Celeste's POV. Hon, he called me kaya naparoll eyes ako. Sa tagal na recovery ko sa hospital ay yun din ang tagal na tinatawag niya akong ganyan kaya kusang nasanay ng tenga ko at hinahayaan na lang siya. Oh, bored kong sagot. Do you want to do the announcement now? Pwede naman nating gawin siya anytime. It's just that I am not comfortable with you still acting as Rome. Sabi niya. Tiningnan ko naman siya at halos matawa ko sa nababasa kong uneasiness sa mukha niya. I wanted to laugh. Kailan pa naging madaling basahin ng isang Vincent? It's been years kaya naninibago ako sa kanya. Ang tagal kong hindi nakita ang emosyon at pagkaklingi niya. Halos nasanay na ako sa presidential attitude niya. Sabihin mo kaya hindi ka komportable ay dahil makakadikit ko si Yuki. Sabi ko at tumawa. Hindi siya nakasagot at nag-focus sa pagmamaneho ng kotse. Kami lang naman ang laman nito kaya ganyan siya ka-transparent. Selos ka, Pres? Pangaasar ko sa kanya. Mas kumunot ang noo niya at bumaling sa akin. I told you, stop calling me that. Call me like what I call you. Ang demanding naman. Sabi ko at umalukip-kip. Ikaw ang may kasalanan. Tagal-tagal kitang hinabol noon tapos nag-inarte ka. I am really sorry, hon. Wala na, nak-move on na ako. Pangaasar ko pa rito. So I will call you whatever I want dahil hindi naman tayo. Woman, may mag-asawa bang hindi sila? Ramdam na ramdam ko ang inis sa boses niya. Oo, tayo, sagot ko. I bit my lip to stop myself from laughing. I honestly know what I do have feelings for him pero sa totoong sinasabi ko sa kanya sa hospital na hindi ko alam kung enough ba yung feelings na yun for me to risk everything and just be with him. I am just playing on the safe side now. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang tiwala ko sa kanya. Hindi ko alam kung babalik pa ako sa dating ako. The carefree and loving one. Pero, wag mo munang gawin yung announcement. Naisip ko lang si Selena. Seryosong sabi ko. Bakit? To be honest, I have every reason to hate her. Inagawan niya ako ng asawa at ng posisyon pero habang naiisip ko, she did it because she loves you. At ang mas masakit na katotohanan doon ay siya ang kasama mo sa lahat ng ito at hindi ako. She somehow deserves the credit. Hon, naramdaman ko ang guilt sa pagtawag niya sa akin kaya nakangiti ko siyang binalingan. I can drop all this and just go back to having a normal life with you. That somehow touched something deeper in me. Hindi ko alam na maiisipan niyang bitawan ang pwesto niya para sa akin. I just know that he have a great plan and vision for the country. You can't do that. This country still needs you. Sabi ko. Hindi ako pwedeng maging makasarili at tumakas na lang sa ika-46 na Pangulo ng Pilipinas. So, gusto mo ako makasama? I heard him chuckle and to be honest, I find it weird that it sounded so sexy. Diyos ko naman kasi si Vincent nag-chuckle. Diba? Are you with me, Pips? Ang dami kong sinabi. Yan ang nakonclude mo? Sabi ko. Sapat na sa akin yun ngayon. Sabi niya. You decide on that. You tell me when you want to sit and take that position. Tumango ako. I know that I will do well in handling the job and task as a first lady. Pero ewan ko ba at nakatulong lang ako ng ilang araw ay tila na-appreciate ko ang demonyita kong kapatid. I will just let her enjoy that position. Sana naman, hindi si Vincent ang pagka-enjoyan niya. Nagpababa ako kay Vincent ilang metro ang layo sa mismong entrance ng palasyo. Nakikipagtalo pa siya dahil kakalabas ko lang daw sa ospital pero nag-i-insist ako dahil iilan lang naman kami ang may alam sa totoo, not even Selena. Hinubad ko rin ang jacket niya that left him shaking his head. I was walking nang mapadaan ako sa team ko. Ang ace, nakasalukuyang nakatambay sa isang puno na di malayo sa Malacanang. Naglakad ako papalapit sa kanya at si Zay ang unang nakakita sa akin. Pare, may naglalakad na dilubyo. He said na nagpakunot sa ulo ko at sabay-sabay pa silang bumaling sa akin. Alam kong na-heads up pa na sila.
Mabilis silang tumayo at luminya sa harapan ko. Mabilis silang sumaludo sa akin. At ease, I told them. Kailan pa kayo naging ganito kagalang sa akin? Natatawa kong sabi. As soon as malaman namin na hindi lang ikaw kapitan. Ang kapitan pala namin ay asawa ng presidente ng bansa. Draven said. Damn, sabi ko. Pwede mo namang kalimutan yun pansamantala. How can we? You are... Nahinto si Walter nang pandilatan ko siya ng mata. I mean, hindi ka lang basta asawa. Huh? Artista at model ka, aka Philippines goddess. Pabulin niyang dagdag. And I can still shoot. Mayabang kong sabi. Sabi nga namin. Draven nervously laughed. Team, please, huwag kayong manibago. I am still the captain you all knew. Dagdag ko. Ngumiti naman silang lahat sa akin at tumango-tango, realizing na totoo naman ang sinasabi ko sa kanila. Bumaling ako kay Yuki na nakatitig lang sa akin. Yes, Lieutenant? Tanong ko rito pero nagulat ako nang yakapin niya ako. Blessed! Ginawa ni Zaya ang kanyang mga karaniwang side comments. I don't care who you are pero I just want you to know that I will die for you. Bulong niya sa akin. Hindi ko alam na magiging ganito kalalim ang nararamdaman ni Yuki para sa akin. Bumitaw siya sa akin. Let us serve you faithfully, Captain. Yuki said at sumaludo. Sinundan naman siya ng 3. Ngumiti lang ako sa kanila. Para silang pangalawang pamilya ko. Gabi na nang lumabas ako ng kwarto. Madilim na ang hallway at kusina. I went there to drink a water and also do rounds around the palace dahil hindi ako makatulog. Pagkasarado ko ng pinto ng ref, ay nagulat na naman ako nang makita ko si Vincent. Shoot! Nagmura ako. Words. Sabi niya sa akin. Deja vu ba to? Nangyari na to eh. Ano pa kasing ginagawa mo riyan? Bakit pasulpot-sulpot ka sa dilim? Inis kong sabi sa kanya at ininom ang tubig na nasa bote. Nauuhaw ako. Sabi niya. Di uminom ka. Diyos ko. Ako ba may-ari ng ref? Nahinto ako nang mabilis niya akong halikan sa labi. Hindi lang basta halik dahil I felt him bit my lower lip. What the hell? Naramdaman ko ang kamay niya sa likod ng ulo ko. Tubig ang hanap ko pero akong nalulunod. I'm good now. Sabi niya pagkabitaw sa labi ko. Sabi mo, nauuhaw ka. Mukha bang tubig ang labi ko? Halos pabulong kong sigaw sa kanya. Sinabi ko lang na nauuhaw ako. Sabi niya, hindi ka nagtanong. Nasagot sana kita. Nang ano? I am thirsty. Binitin niyang sasabihin. Pero hindi para sa tubig. Sabi niya at gumuhit ang ngiti sa kanyang mukha. For you. Dagdag niya bago siya lumabas na iniwan ako. Ano bang pinagsasabi ng lalaking yun? Who does he think he is? Privilege ba yun ng isang presidente?